Sa ibang balita naman, pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino ang pulong ngayong araw ng NEDA Board ukol sa mga proyektong pangkaunlaran sa bansa. Ngunit bago ang pulong, isang panalangin ang kanilang inialay para sa mga nasawing miyembro ng PNP SAF at para kay Pangulong Aquino. Narito ang report ni Elena Luna. Sinimulan sa pag-aalay ng panalangin para sa kabayanihan ng mga nasawing PNP Special Action Force at kapayapaan sa Mindanao ang board meeting ng NEDA sa Palasyo. We commending our fellow public servants, the 44 members of the Philippine National Police Special Action Force who died in Mindanao while discharging their sworn duty to serve and protect the people. Please assuage the grief of their loved ones they left bereaved. We pray that you bless their heroism and see it fit that their ultimate sacrifice contributes to achieving lasting peace in our country, especially in our long-troubled communities in Mindanao. Nag-alay din ng panalangin ang lahat para kay Pangulong Aquino. We also commend to you our President. Please continue to give him the strength to lead us through these difficult times. Matapos ang ginawang meeting ng NEDA Board Nobyembre noong isang taon, muling nagpatawag ang Pangulo ng pagpupulong para talakayin ang mga ipinatutupad at ipatutupad na plano at programang pang-ekonomiya ng bansa. Layo ng pagpupulong na maramdaman ng bawat Pilipino ang natatamasang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. We ask you to bless this undertaking and help us make the development we are enjoying felt by all our fellow Filipinos, especially those who belong to the most disadvantaged sectors of our nation. Please shine on us the light of your Holy Spirit to enlighten and guide us toward what best means to make this possible. Oktubre noong isang taon, inaprubahan ni Pangulong Aquino ang ilang proyektong pang-infrastruktura na nakalinyang ipatupad ng DPWH ngayong taong 2015. Ayon kay PCOO Secretary Sunny Coloma, sisimula na ngayong Abril ng DPWH ang pagtatayo ng Senator Hill Puyat Avenue, Makati Avenue Paseo de Rojas Underpass Project sa Makati City. Nagkakahalaga ito ng 1.27 billion pesos na layong maibsan ang paninikip ng daloy ng trapiko sa Kalakhang, Maynila. Nakatakda ring ipatupad ngayong taon matapos aprubahan ng NEDA Board ang pagtatayo ng 3 grade-separated interchanges sa Quezon City. Si Pangulong Aquino ang chairman ng NEDA Board, vice chair naman si NEDA Director General Arsenio Balisacan. Mga miyembro nito ang mga cabinet officials, ang pinuno ng ULAP o Union of Local Authorities of the Philippines na si Governor Alfonso Umali Jr. at si ARMM Governor Mujib Hataman. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.